First Corinthians chapter 3, verse 1. But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now, you are not yet ready, for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, you are not of the flesh and behaving only in the human way. For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human? What then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believe, as the Lord assigned to each. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay patuloy na lumalapit at umihingi po kami ng tulong na sa bawat titik na aming pong pag-uusapan at tatalakayin, maunawaan po namin ito in connection with the book, in connection with the New Testament, and in connection with the whole Bible. Gabayan po kami na ang mga salitang ito ay tunay nga na mangusap sa bawat sasamin. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Ang pagiging pantas o matalino sa salita ng Diyos ay napakahalaga na kung saan dapat ang lahat ng mananampalataya ay natututo sa salita ng Diyos. We cannot simply rely na matututo tayo every Sunday worship, but it's a big task na ang mga manggagawa ng Diyos ay mangangaral ng salita ng Diyos to the best they could, na may paliwanag ang salita ng Diyos, not just give us inspiration, bagkus ay maunawaan natin ano ba talaga ang nilalaman at nilalayon ng salita ng Diyos. Dahil yun po ay nagbibigay po ng pagbabago sa buhay ng isang mananampalataya. Understanding the Lord Jesus Christ ay higit na mahalaga kaysa tayo ay simply inspired, na tayo ay kesyo pinagpala ng Diyos at lagi kang pagpapalain at hindi nyo makikita yon pag nanood kayo ng Voice of Martyrs. We encourage you to watch Voice of Martyrs sa YouTube, and you would see kung ang mananampalataya ay sabihin nyo, pinagpala, di siya magkakasakit, hindi siya makakaranas ng hirap, at magbabago ang isip nyo pagka napanood nyo po yung Voice of Martyrs. Sasabihin niya, at in comparison with us, hindi siya pinagpala. Ang pinagkaiba po ng pagpapala ng mga mananampalataya o mga simbahan sa persecuted places, alam mo sino yung Kristiyano at sino yung nakikikristyano. Ayun ang mahirap sa democratic countries. Hindi mo alam sino ang totoong born again sa loob ng church. Sa kanila, mapalad sila in a sense na ang mga siguradong nasa church ay persecuted at mananampalataya. They don't simply negate or neglect ang kanilang mga pagtitipon. Yun po yung opinion ng pastor sa Ruso o sa Russia, na kung saan sila ay persecuted, but they know who are the believers. Sa democratic country, we do not know. Konting offend, aalis sa church. You would know. Paano kung na-persecute yun? Lalo nang wala. Anyway, pag-usapan po natin. Hindi na unawaan ng tao yung knowledge pop up. At talaga naman,
Ang maraming alam ay mayabang o nakakapagyabang. Pero, ang totoong maraming alam, hindi naman mayabang. Alam niyo ba yun? Na ang mga atleta na mga players ng NBA at PBA kapag sila ay nandun, hindi po yan nagyayabang na may hawak na bola lagi at i-dribble-dribble po nila kung saan-saan. Yung mahilig po nagdi-dribble, dala-dala yung bola, yung hindi masyadong marunong yun. Maghanap ko kayong NBA player, kapag may pupuntahan niya, dala-dala na yung bola. Wala. Hindi nila pinagyayabang po yun. Ganun po yung mga magagaling. Yung sinasabi ko, yung magagaling talaga sa Biblia, hindi po yun nagyayabang. Ganito po yung problema ng Korinto. Mayabang sila sa kanilang katalinuhan at kung susumahin po natin hanggang magdudulo po itong Korinto, 1 Corinthians, yung pride ay pinagyayabang nila at kagalingan nila ay kanilang pinagyayabang kung bakit um, parang glorious ang speaking in tongues. Kapag ikaw ay nag-speak in tongues, you are spiritual. That's why they grab it at gusto nila lahat mag-speak in tongues. Kaya yung pinag-uusapan po natin pagkabahabahagi at mga issues nito ay umaabot po yun hanggang dulo. Ngayon pag-uusapan po natin sa chapter 3, unity, display spiritual maturity. Bakit sila nagkabahabahagi at anong kanilang isa pang problema ng kanilang pagkabahabahagi? Akala ng mga taga-Korinto, they are mature dahil marami silang alam sa salita ng Diyos. Or, marami silang alam. Dahil marami silang alam sa mga bagay sa mundo, they take pride on it na akala nila sila ay mature. Katulad ng isang so-called Christian, sabi niya, meron siyang ipinost sa Facebook and then someone had made a comment. At yung nag-comment, ang ginamit niya ay scripture. Ang sabi ng so-called Christian sa kanilang dialogo, sabi na, Biblicist ka. Ang punto is, sa usapang ito, ginagamit mo ang Biblia. Ano yung gusto niyang gamitin kung Christian ka? Pananaw ng mundo, ayun po yung ugali ng Korinto. They take pride on their wisdom, not on their knowledge patungkol po sa salita ng Diyos. E ngayon yung problema, titingnan na natin. Ito po yun. Mga kapatid, hanggang verse 9 lang po ko. Next Sunday will follow po yung verse 10. Sabi po niya sa verse 1, But I, brothers, could not address you as spiritual people. Dito muna tayo. Makulit si Paul, no? May kakulitan siya when he discuss matters. Ang tawag niya sa mga mananampalataya sa Korinto ay brothers. Mayroong konting issue rito, mga kapatid. Pinagtatalunan nito kung itong mga taga-Korinto ay born again or not. Or simply unspiritual. Bakit? Sabi niya, I could not address you as spiritual people. Ay isa pong problema yan. Verse 3, For you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way? Ito po yung isang dahilan kung bakit pinagtatalunan po yun. Are they spiritual people, as in Christian, o sila ay mga unbelievers? Naiintindihan niyo po ako. Yung issue niya is, ang tawag niya sa kanila ulit-ulit, sabi ko nga sa inyo makulit si Paul, ang tawag niya sa kanila na paulit-ulit ay brothers. Pagkatapos, ang sabi niya, hindi na sila ma-address o masabihan na sila ay spiritual people o katulad ng isang spiritual na tao.
Laking problema ni Paul, no? Malaking problema din po natin. Issue po ito hanggang ngayon. Pastor, pinagtatalunan ba yan? Yes. Ang tawag ng iba ay carnal Christians. Ayan ay mga karnal. Basahin ko lang po yung Tagalog. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. O lalo na tayo nahihirapan na Tagalog, sana hindi ko na binasa, ano? Tama, ano? Yung hirap niya, kaya ayoko po yung Korinto kasi meron yan eh. Ito po yung difficulty ng mga linya ni Apostol Pablo. But we'll try to reconcile. Pwede ko naman kayong iwanan ng problema na hindi ko po sasagutin hindi ko ibibigay yung aking opinion para magka-problema lang kayo. Pero bibigay ko po yung aking opinion, ano yung pananaw ko po rito. Ulitin natin yung verse 1. But I, brothers, ulitin ko ang tawag ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay brothers. Sabi natin, pastor, yung brother kamukha sa atin. Kahit na hindi mo brother, ang tawag ng mga lalaki sa mga lalaki, minsan kapag first time nila makausap, tinatawag nilang brother. But there is also a brotherhood beyond the brother at meron ding brotherhood sa kulungan na ang tawag ay kosa. Alam niyo yun? Magkakosa sila, their brother, o brad yun. Meron namang magtatawagan ng brad kahit hindi sila magkakilala. Para lang may address niya in a little closeness at meron siyang matanong o masabing ibang mga bagay. They use that brother. Meron din we call brother sa mga mananampalataya. Kaya sa mga churches yun po yung ginagamit. We call brother and sister to address each other because we are brothers and sisters in the faith. Pero si Paul, ano ang problema niya? Brothers ang tawag niya sa mga ito. Ito, pasok na tayo sa problema. Could not address you as spiritual people. Si Tagalog, lalo akong pinahirapan, sabi niya. Hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Parang unbeliever po yung pagkakalagay, ano? Ngayon, unbeliever sila, ang tawag sa kanila brother. Sino yung magulo? Yung brother o yung spiritual people? And then, to help us, yung kadugtong po na nilagay ni Paul is, but as people of the flesh, as infants in Christ. Medyo naluwag na po tayo ng konti. Sabi na, kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay paayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. If we use that premise, kung gagamitin po natin yon, mukhang mananampalataya itong mga to. Intindihan po natin? Paano nangyayari ang lahat ng kaguluhan? Mga kapatid, pag sinabi nating walang espiritu, yun po yung pagkakalagay, ang sinasabi na hindi ko kayo makausap katulad ng merong espiritu. Ang mga mananampalataya, kapag sila ay na-born again, ang mga yan ay nagsisimula sa kanyang kamusmusan. Kamukha po sa mga buhay po natin, kapag ikaw ay naipanganak sa balat ng lupa, wala kang alam, and then naghihintay yung mga parents mo kung ano ang unang-unang sasabihin. Una mo bang sasabihin ay mama o papa? They're waiting for that. Alam niyo ba yun? At inihintay nila ano ang unang-unang sasabihin ng bata. Susunod, bibilangin nila yung buwan. Kailan siya unang dadapa? 1. Kailan siya unang maglalakad? Kaya yung mga pagkaunang anak, binibidyo pa ng magulang, etc. etc. Yung pangalawang anak, hindi na. Unfair minsan. Okay? Alam niyo mga ganon? Tapos ang daming picture ni panganay, tapos yung pangalawang anak, birthday na lang. Badaya din eh. Sana hindi naman kayo ganun sa bahay, Mga younger, wag kayong magalit. Parte lang ng buhay po yan. Huwag kayong mag-alala, babawi sila mamaya. Pero tingnan po natin. Kapag na-born again po yung tao, hindi po lahat ng mga bagay ay magbabago sa kanya. Una, ang isang mananampalataya kapag na-born again, ayon sa aklat po ng
ng Old Testament, siya ay magkakaroon ng bagong puso. At ilalagay yung mga panuntunan ng Diyos sa kanya mga puso. But in practice, hindi niya po ito kaagad may apply. Ganon din yung, yung katawan po natin ay naigawa po tayo ayon sa wangis ni Adan. Bakit? Ginawa ng Diyos si Adan ayon sa kanyang wangis. Nung nagkasala si Adan, hindi na niya kamukha ang wangis ng Diyos. Lahat ng lalabas mula kay Adan were made in the image of Adam. Sa kanyang pagiging makasalanan at yung sinful nature ni Adan ay namana po natin. Ang sabi po ng Biblia, as you move on, every inclination of the thoughts of his heart is always evil. Ganun po yung sistema ng tao. Ngayon, kapag tumakgal kayo sa buhay sa balat ng lupa, you have a lot of system of the world. Kaya, as much as possible, Christian parents are protecting their children. Iniingatan yung mga anak nila na hindi sila makontaminate ng mundo. Alam niyo ba yun? Mapalad ka kapag naipanganak ka sa Christian home. Why? They will try their best and give their best to protect you not to be contaminated by the world kahit na hindi ka mananampalataya. Bakit? Dahil yung system ng mundo hindi maganda. Minsan, alam niyo yun, dahil dito ako naipanganak sa born-again family, hindi ko magawa yung kaligayahan na nararanasan ng mga kaklase ko. Nagwawalwal. Pwede silang mag-party-party. Pwede silang mag-outing kung kailan nila gusto. Pwede nilang gawin yung mga bagay-bagay na hindi masaya sila kahit hindi maganda. Tingnan niyo po ito, no? Minsan akala natin, nililimit tayo ng mga magulang natin to do those things. Actually, they are protecting you for you to enjoy different things other than what the world enjoy. Kapag nag-aaral ka, hindi ba masaya mag-escape? Alam niyo nag-escape, tumatakas, hindi pumapasok. Kapag kasama mo yung barkada mo, masaya yun. Nagtatanong, nakapag-escape na kayo maliban sa akin? Hindi kayo pumasok ng mga subject nyo. Hindi pa? Buti na lang mapalad kayo, di pinaranas sa inyo makapag-escape. We did once. Pa-Christmas Day na, hindi na maayos yung klase. Kaya lang, umalis kami at 5 lang ang naiwan. Walang pasok pa din. Kasi 5 na lang naiwan namin eh. Kasi aawayin ka namin pag pumasok ka. Ganun lang naman kasimple yun. Masaya, di ba? Then you will do things, tapos wala kayong alam. Alin na mas masaya doon? Pagdating mo sa klase mo ng college, bobo ka. Enjoy ba yun? Pagdating mo sa college, okay. Since gagamitin ko lang po. Ito yung problema nung kapatid ko nagtuturo ng algebra. Sabi niya, yung mga estudyante namin, walang alam at nag-engineering pa. Hindi alam ang basic multiplication. O, tapos ikaw, nandun ka. Hindi mo alam ang basic multiplication, tapos nandun ka sa engineering, masaya ba? Sino yung 3 haring binitay? Madjoha. Can you imagine that? Ang sagot mo, madjoha, o kung konti na lang, magmamadyong ka, baka mas familiar ka pa doon sa madyong kaysa doon sa gumboza na pinarusahan nung unang panahon, tapos sasabihin natin, those are heroes. Kilala mo sila. Masaya ba yon? Dahil sa kaka-escape natin, gusto natin, masaya ba rin nag-escape? O sige, sino yung 3 paring martir? O sino si Bonifacio? Yung binaril doon, tapos biglang marap. Tapos kulot ang buhok.
Hindi alam ang kasaysayan. O ngayon, sasabihin nyo sa akin, Pastor, masarap pag-escape. Tapos galit tayo sa teacher nating masungit. And teacher namin, mababang magbigay grade. Doon ka lang mag-aaral naman ng mabuti kasi. Intindihan nyo ba? Masaya sa mundo, di ba? Mag-outing. Tapos, masaya siya. But what did that benefit you? Hindi mo ba makukuha yun pagdating mo ng panahon? You will enjoy it in a proper way and more glorifying to the Lord. Ito yung sinasabi ko sa inyo, your parents ay iniigipitan kayo is to protect you from that. Pastor, nabawalan ako uminom ng alak, hindi ko alam lasa ng alak. Mabuti pang hindi mo na alam ang lasa. Sino ba yung problema nila ngayon? Yung mga bartik. Maglalasing. Hindi ba problema ng barangay yun? Nung bago ko sa kaming kasal, kami ni Sister Girlie, mayroong mga bartik doon sa malapit sa tinira namin. Nagsuntukan, nagsigawan, nag-aaway. Tapos kinabukasan, pinatawag ng barangay. Sabi ni Kapitan, sino nagsuntukan sa inyo? Ay, hindi po ako nagsuntukan. Wala po ako doon. Kitang-kita ni Kapitan, nagsusuntukan sa harapan niya. Kahit po yung naninigarilyo anong masarap sa sigarilyo? Pastor, kasi maganda yung forma. Sige, anong maganda dyan? Tas yung gilagid mo may maitim. Tapos yung baga mo sunog. Tas gusto mo tulungan ka ng gobyerno para i-repair yung baga mo sa lung center. Anong maganda doon? Anong maganda dyan? Lagay mo na dito para mas social lang konti. Oo. Anong maganda dyan? Puti lang pastor yung ganyan, yung parang tambutso ng sasakyan. Anong maganda doon? Alam niyo ba yun? Baka sabi, Pastor, di mo natikman. Tinikman ko, di masarap Una, pag sip-sip, mahubuhin ako. Ba't gusto ko namang inuubo ako? Yung alak, Pastor, hindi nga siya masarap. Pag pinatikim ko sa inyo yung alak, hindi ka sanay uminom ng alak, di talaga siya masarap. Kasi, Pastor, masarap pagkwentuhan kapag ka umiinom. Hindi po totoo yun. Samahan nyo ko kahit hindi kayo inom lang alak, masarap yung kwento. Bakit kailangan ko ba ng alak para makapagkwento? Tapos ikukwento mo yung buhay mo, tapos galit na galit ka sa mundo, di mo na alam ang ginagawa mo, tapos iuwi ka, sinukahan mo lahat sinira mo lahat ng kalsada, tapos dinumihan mo lahat yung bagay sa bahay ninyo. Ikaw lang masaya, tapos masakit ang ulo mo, hindi ka mautusan kinabukasan. This is the world. Pero ito yung mga simpleng bagay lang ng mundo, na karumihan ng mundo. Pag sinabi natin, your parents are protecting you, they do not want you to be like that. Kaya yung parents ko, maigpit, pastor. Di ba kayo masaya doon? Ang dami natin ginagawa that destroys us. Then akala natin, pastor, masaya yon. Masaya ba? Pagkatapos manginom ng alak, masakit ang ulo mo kinabukasan? Masaya yon. Double kill po yon. No? Uminom ka ng alak para sunugin mo yung baga mo, tapos iinom ka ng paracetamol para sirain siya ulit. Yung liver. Masaya ba yon? Anong masaya ton? Baka kala nyo, di double po yun. Tapos iinom ka ng kape para mawala yung sakit ng ulo. Di palpitation ng kasunod. Mga kapatid, ito po yung meron kapag na-born again yung isang tao, there are a lot of system from the world at makasalanan ng sistema ng buhay ng tao. Pag na-born again po siya, dala-dala po yun. And then he'll learn
Alam mo yun, matututunan niya kung paano i-process yun. Akala ng iba, Pastor, pag ako naging mananampalataya, pagdating ko sa, pag na-born again ako, ay bago na ako. Yes. Pero you have to outgrow yung mga dati po nating ginagawa at nagawa at lalabanan pa natin yung sistema ng ating pangangatawan which moves and inclined to do evil. Ito yung problema na meron po yung mga taga-Korinto. Okay? Ito yung meron sila. Kaya sinasabi na, you're infants. Kaya sabi na in verse 2, I fed you with milk, not solid food. For you were were not ready for it, and even now you are not yet ready. Sa panahon na ito ng kanilang buhay pananampalataya, mukhang hindi pa sila masyadong lumalago sa pananampalataya. Bakit? Alam niyo yung kinakain nila is not solid food. Mas na pinagtatalunan nito. Ano ang solid food? Ang Word of God ay solid food. Pero ang tawag ni Pedro is milk. And ang simple explanation nito, mga kapatid, yung mga mas malalalim na usapin ng Biblia ay hindi nila maturo-turo sa mga Korinto dahil ang alam lang nila ay yung mga payak na turo nito. What like what? Evangelism. Pinaka-basic po yon. Pag sinabi natin evangelism, it is the basic of things sa pananampalataya. Minsan, yung mga pastor, ang ginagawa na lang nila is evangelism every Sunday. Yung iba naman, it's simply inspiration. Pero hindi sila lumalalim sa katuruan ng salita ng Diyos. Baka mas marami pa kayong alam doon sa ibang mga pastor. Minsan nakala lang iba, Pastor, hindi kami natututo ng ibang mga topics maliban sa Bible. Anong gusto niyong malaman? Bagay sa mundo o bagay sa Diyos? Pag bagay sa Diyos is we go on Scripture. Let's move on. Sabi niya, for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way? Ito po ay mabigat, ano? Nagkakabahabahagi sa loob ng simbahan. Kahit po simbahan may mga alam sa salita ng Diyos at malalim sa salita ng Diyos, experience division. Hindi po ito biro-biro mga bagay. I've seen some. At ang simbahang ito, nakaranas na rin ng ganon. Nung may nalaman ako may tendency silang may split, sabi ko sa kanila, wag po kayong mag-aaway, wag po kayong may split. Masakit. At least hindi malalim sa salita ng Diyos yun. But I've seen some malalim sa salita ng Diyos at na-split. Mabigat ba siya? Sa akin po mabigat sa puso yun, ano? Lalo na kapag kilala mo yung mga na-split o nagugulo ng mga simbahan. Masakit po yun. Kung nakaranas kayo ng split na simbahan, alam niyo gaano kasakit po yun. Pero bakit nagkakaroon ng ganon? Ito po yun, because of jealousy and strife. Pagkakainggit o pagsiselos. Nangyayari ba sa loob ng church? Yes. Kung titingnan niyo po yung kwento ng Korinto, yung aklat ng Korinto, bakit may speaking in tongues lang ang pinagtutuunan nila ng pansin? Sabi nila, ito yung bunga ng yung pananampalataya, kamukha ng mga apostoles. Nung bumaba ang banal na espiritu, they speak in tongues. Yung pinalalangin ni Pedro yung Samaria, ng mga mananampalataya sa Samaria, bumaba ang espiritu. Nung po pinapunta siya sa mga hintil kay Cornelio, nag-speak in tongues. Tapos wala na kayong mababalita ang speaking in tongues. Alam niyo bakit? That's the key. Na pumasok, dumating na ang kaharian ng Diyos sa Jerusalem, sa Samaria, at sa dulo ng mundo. And that's Gentile. Kay Cornelio po yon.
at mailan na lang. Pero yung ibang mga sumunod, wala nang speaking in tongues. It is not the sign of believers. It is the sign na pagbaba ng banal na Espiritu sa Jerusalem, sa Samaria, at sa mga Hentil. After that, hindi na po nagpapa-speak in tongues ang Diyos. Unless otherwise, it is needed. Ang speaking in tongues na mababasa nyo sa Acts 2, yung mga ngaral magsasalita sa kanyang dialect at nauunawaan siya sa dialekto ng iba. Kung magsasalita ako ng Kapampangan dito, naintindihan nyo sa Ilocano, sa Pangasinan, sa Tagalog. O Pangasinense, baka mapagalitan po ako. By the way, wag po kayong papayag na Panggalatok ang itatawag sa inyo kung kayo ay taga-Pangasinan. Pang-iinsulto po yun. Okay, pag sinabing Panggalatok, may nakita akong mga forms. Lalagay, ano ang salita mo? Panggalatok, sabi niya. Iniinsulto niya yung sarili niya. O, tandaan niyo po yun. Coming from a Pangasinense, sabi niya, Pastor, yun yung unang warning niya sa akin. Pag pumunta ka ng mga Tarem, Pangasinense sila. Yun po yung salita nila, Pangasinense. Huwag mo silang tatawaging Panggalatok. Pang-iinsulto yun sa Pangasinense. O, kapag gumawa po kayo ng resume, huwag niyong ilalagay Panggalatok. Ininsulto mo yung sarili mo. Pagka ganon. Yun po yung turo nila sa akin. At marami na po ako narinig na hindi sila pumapayag na Panggalatok ang tawag sa kanila. Sa dami ko seminar na puntahan, pilit nila sinasabi Pangasinense. Anyway, may jealousy ba nangyayari sa mga churches? Yes. Isa sa mga issue is paano pagkadalawa yung pastor? Nagpantay na sila. Actually, pantay sila dapat. Pantay sila dapat. But nowadays, alam niyo, si pastor kailangan magiging reverend. Tapos niya maging reverend, magiging bishop. Yung reverend, yun po yung tawag sa mga nagtatrabaho sa mga simbahan. Reverend po yung tawag. Pastor, kahit po yung pare ang tawag reverend. Naintindihan niyo po. Hindi po yun, pastor ka, aangat ka, magiging reverend. Yun po yung tawag. O, kahit po sa amin ang tawag reverend. Merong darating na sulat mula sa gobyerno, ini-invite kami to certain gathering. Ang nakalagay po sa letter namin, sa address po namin is reverend. Na-promote na ako, ganon. Hindi po yun yung karaniwan tawag sa English. Kasi wala ang Tagalog ang reverend. Hindi ko alam, pasensya na po, hindi ko alam. Nakulang yata ako ng dictionary. Kapag tinagalog mo, transliteration, reverendo ang pangit naman kasi. Malapit na siya sa pangalan ko eh. Hindi siya pwede. That's why we call them pastors. But reverend is a title na binibigay po ng English people sa mga clergy o nagtatrabaho po sa simbahan. Tapos bishop, pag tinignan niyo yung Bible, bishop, elder, pastor, pare-parehas lang. Bakit nila inaangat? Alam niyo ba yun? Yung jealousy and strife, sa loob simbahan talaga nangyayari. Tapos, ang mga pastor, hindi po darating sa seminar kung hindi daw reverend, bishop ang nag-invite. Sabi nung kaibigan namin, sabi ko, pastor, ba't ka nag-bishop? Gaganunin niya ako na. Alam mo to, Bobot, sabi niya. Kung hindi ako bishop, hindi ako makaka-invite sa mga gathering basta. 10 lang ang darating. O ngayon, kapag in-invite ko bishop, kasi bishop ako, magdadala yun at least 5. Kung 10 yung na-invite ko, sabi niya, may 15 tao sa loob ng gathering. Ito na yung mga born again, mga pastors pa po yun. Minsan naman, kapag Amerikano yung darating, marami yung darating. Kapag Pilipino yung magtuturo, hindi masyadong darating kasi Pilipino lang. Ayun po yun. Alam niyo yun? Mga pastors po yun. And then, pag nag-uusap, ilan po yung membro nyo? And then, instead of saying specific, sasabihin sa'yo, mga 100 kami. Wow, ang dami nyo sa church. Mga 100 yung members nyo. Ilan ang offering? 100 din. 1,000?
pesos. Member mo yung 100 na tao, ang offering nyo pag Sunday, 100 pesos. Lahat ba ng member mo tambay? Walang trabaho? They did not give something for that? Bakit ganon? It's simply to show na marami sila. That's taking pride. Tinanong ako ng mga taga-Tipolo, Pastor, ilan kayo ilan members niyo? 30, 32. Magkasing dami lang tayo. Sabi nila, sabi ko, magkasing dami tayo. Ilang membership namin? Halos magkasing dami tayo. Ba't ka magyayabang? Marami kami. Tapos nasan sila? Wala. Alam niyo yun? Kayo mga pastor, nagbabattle. Who will be? Tapos, yung mga members, at yung mga dumadalo sa simbahan, namimili ng pastor. Sino ang magpipreach? Yung minsan nakakatakot nun. Pag yung pastor wala, kukunti nga atin kasi gusto nilang marinig yung pastor lang. Sino magpipreach? Siya, wag na tayo mag-attend. Siya pala yung magpipreach. And that is gulo sa loob ng church. Ito yung nagsisimulan po ng pagkabaha-bahagi. Kaya sabi na sa verse 4, For when one say, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human? Ako gusto ko si Paul, gusto ko si Apollos. Siyempre sa unang chapter, ako kay Pedro, at yung pinaka-spiritual sa kanila, I for Christ. I-explain pa ito ni Paul. Sabi na sa verse 5, What then is Apollos, and what is Paul? Ano yung na-accomplish ni Paul? Ano na-accomplish ni Apollos? Sabi na, servants through whom you believe, as the Lord assigned to each. Alam niyo ba gaano kahirap magpastor? Sa magpipreach lang ng Sunday? Yes. Pag kami na-offend, kanino laging na-offend yung mga tao? Kay pastor din. Pinagsasabi ni pastor. Pag yung pastor ang na-offend, di siya makaalis ng church. Pag yung membro na-offend, naalis ng church. And then blame the pastor. Akala ko magkapamilya tayo. Bakit pag na-offend ka, aalis ka? Kapag ba kayo na-offend sa kapatid, sa tatay ninyo, din umaalis na kayo, sasabihin nyo, Tay, na-offend mo ako, di na kita tatay. Is that Christianity? Sa church ganon. Pag na-offend, wag mo na akong pakialaman. Tapos, ang sasabihin, the church is a family. Family? Or an organization, pagka ganon. So, kala natin, madali, ano? And then, how about the lesson every Sunday? Anong ituturo? Bakit sa nakala niya? Basta madali ba? Hindi po. Hindi. Pag naulit mo yung illustration, sasabihin sa'yo, ulit-ulit ka. Subukan nyo pong magturo ng 52 Sundays. Pag di ka nag-ulit ng illustration, you're so good. Bisa parang madali. Basta madali lang naman. Hindi ko alam kung madali po ang verse 1 ng chapter 3. Tapos babasahin mo sa Tagalog. Tapos sinusulat siya sa brothers. Tapos sinasabi na parang wala kang espiritu. Madaling basahin. Then sabi ni Paul, ang giftedness ng mga mananampalataya ay galing sa Diyos.
Pag tinatanong yung pastor kung anong naiwan nila sa mundo, kung hindi ka pastor, ano ka? Sabi ng isang magaling na preacher, kung hindi ka pastor at hindi ka nagpastor, anong babalikan mo? At ano ka? Sabi na, boardman ako ng Pilipinas. Chess player siya ng Pilipinas. Ganun po yun. Pag ako tinanong, pastor, ikaw, nasan ka? Wala ako sa nasa electric company po ako. Ako yung tinatawag niyo pagka nagba-brown out. At least doon, ang problema ko lang yung boss. Pag nagawa mo yung gusto ni boss, okay lang. Sa church, hindi. Problema yung mga tao, pagka may na-offend ka, may nasabi ka, lalayas, magtatampo, wala na. Tapos pag nasa pulpit ka, lagi kang guilty kasi nga nawala yung tao dahil sa'yo. Alam niyo, bigat nun? Nagpipreach ka with guilt? Sa kumpanya, kapag nagka-problema ka sa pamilya, hindi ka tanggal. Ang pastor, pag nagka-problema sa pamilya, automatic out. But it's the gift of the Lord. Ito ang tawag sa akin. Ito yung tawag sa mga, tawag kay Paul, tawag kay Apollos. Ang differences nila, sabi na sa verse 6, I planted, Apollos watered. Ako nagpasimula. Si Apollos ang nagdilig. Pero bakit kayo lalago? Sabi na, but God gave the growth. Kapag lumalago tayo sa pananampalataya, we're blessed because somebody have planted and someone has watered. Nagtanim at nagdilig para tayo lumago sa pananampalataya. On a simple point, you should be grateful to both. Tama ba yun? Di ba tayo dapat grateful? Binigay ito ng Diyos sa atin. Tayo ay lumago, and it is because it is the work of the Lord. Kaya sabi na sa 7, so neither he who plants nor who waters is anything, but only God who gives the growth. He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. Sa kanilang mga pinaggagawa, mga kapatid, pagpapalain sila ng Diyos. Verse 9, for we are God's fellow workers. You are God's field and God's building. Ang mga pastor, misyonero, ay manggagawa ng Diyos para lalago ng church. Not simply this church, but other people who have faith in the Lord. Okay, ano dapat ang ginagawa ng manggagawa ng Diyos? Sabi na, we will be giving more emphasis po paglipat natin. Paul did more of the evangelism. Sa panahon po natin, we call those missionaries. Magpapasimula po ng misyon. Si Apollos is more of strengthening the church para siya lumago sa pananampalataya. Ngayon, bakit tayo namimili kung sino mas better? Yung dalawa hindi po nagkukumparahan. Why we compare each other? Why we will compare ourselves to others? Hindi naman natin na itatanggi na meron pong magagaling talaga. No? Bakit tinanong niyo ako, Pastor, meron magagaling? Yes. Pastor Lito is much better than me. Kapag narinig niya si Pastor TJ, he's more better than me. But we help one another. Pag may concert kami, anong issue nyo dito? May anong view nyo sa bagay na to? Pastor Eric is better. They have their own gift. Kaya sa atin sa ministry, we cannot compare our preachers. Pastor, mas magaling. Hindi po siya mas magaling. Gifted siya sa ganong area. Sa kabila naman yung isa, gifted siya sa ganong area. Listen to them, and you will grow. Do not compare. Dahil pag nagkumpara tayo, sabi ni Paul, hindi ka spiritual.
Ito po yung problema ng Korinto. Nagkabahabahagi sila, akala nila ang gagaling nila sa salita ng Diyos, ngayon wala pala silang alam. Ang mahalaga mga kapatid, we study carefully. O balik na naman ako pa January na. Kumusta na po yung pagbabasa nyo ng Bible? O nasa na tayo sa Bible readings natin? No? January 1, siyempre nagsisi kayo. Nagbasa na kayo ng January 1. Genesis 1 na po yun. Kaya lang ilang araw na lang, 31 days na lang mula bukas. Ubus na siya. O, tapos hindi pa tayo magbabasa ng December 24 kasi pagkakasayin natin yung 500 pesos para sa Noche Buena. O, baka 500 yung sa medianoche. Siyempre sa akin kulang po yung 500 dahil hindi maluluting nilagang Pasko ko dun. 600 yung baka. Tapos yung baboy, 400. Yung manok, 200. Wala na yata ang pera yung magluluto para sa akin. Tig-isang hiwa na lang, pwede siguro. At dagdagan na lang ng nor. 10 nor, 1 baka. Okay na, 1 hiwa. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Tapos yung 31, lalo ka nang hindi kasi magpapaputok yung kapitbahay. Pastor, hindi ako, 29 days na lang. Nasaan na kayo sa Bible reading? Paano yung pagbabasa po natin? Know more of the Lord instead of knowing personalities at ikukumpara. Yun po yung problema ni, ba't kayo nagkukumparahan? Akala ko ba spiritual kayo? Kung spiritual kayo, hindi yun ang problema nyo. Ang problema nyo how to grow, hindi pagyayabang na matalino kayo, mas matalino ang preacher nito, mas matalino yung preacher nito, mas magaling ang preacher nito kesa dito. Alam mo yung mga issues na gano'n? And sometimes yung iba, kapag nakarinig ng preacher, ay, yung preacher, hindi ang kapares ng pastor natin, wag na tayong makinig. Then, anong growth nyo? Wala, kasi wala kayo natutunan. Pastor, can I learn? You can learn even from a person na kukunting alam. Subukan nyo pong makinig. Yung tao na kukunting alam, meron kayong matututunan. I promise. So, Pastor, may natutunan ka sa Pentecostal kapag nagdi-devotion sila sa mga meeting nyo? Oho. It's either matututo ako sa salita ng Diyos o matututo ako na mag-ingat na wag kong gagawin yon. That's still I learn. Pero pag di tayo nakinig, I won't learn. Natuto tayong nagkumpara, hindi lang na matututunan. Kamukha ng taga-Korinto. Akala nila ang galing-galing po nila. Ang di nila alam, lahat ng gagawin nila sa mundong ito will be judged. Tayo din. Lahat ng gagawin po natin ay hahatulan ng Diyos. Kumusta pagdating ng paghatol ng Diyos? Nawa mga kapatid, wag po tayong magkumparahan, but let's continue to grow sa salita po ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Tulungan kami na lagi po kaming mapagbantay sa inyong mga salita. At hindi namin priority ang mga personalities na mga ngaral na salita ng Diyos. We should not compare. Bagus kami ay patuloy na matuto sa kanila, sa kanilang kakayanan na ibinigay niyo po upang kami lumago. You give preachers and teachers para kami ay lumago at maging matatag sa pananampalataya. Tulungan kami, aming Diyos, na maging matatag. At tulungan niyo rin po kami to give us more preachers so that we will learn more and grow through them. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.